Dahil nga sa hindi magandang pinapakita ngayon ng number 1 seed na Detroit Pistons sa playoffs, ang Boston Celtics nga ngayon ang naging favorite na manalo sa Eastern Conference at makapasok sa NBA Finals. As of now, sila ang may pinakamalakas na lineup mula sa East. Sa pinapakitang performance ng Celtics laban sa 76ers, wala nga pong maibabat-bat ang ibang team sa kanila. Kompletos ricados pa rin ang lineup na ito sa pagkakaroon ng napakaraming player na handang mag-step up sa scoring at depensa. Napakalalim ng bench na isa sa pinagmamalaki nila ngayon. Maliban dyan, isa rin naman sa mga nagpalakas sa Celtics ay si Jason Tatum. Simula nang bumalik ito sa lineup, hindi na nga nagkakaproblema pa ang team sa opensa, playmaking, rebounding at maging sa depensa. Gayong lahat ng mga ito kaya niyang gawin sa mataas na level. Hindi rin naman kagaya ng mga unang laro sa regular season, hindi na nga nag-struggle pa ang Boston pagdating sa crucial moment dahil andyan si Tatum na siyang bumubuhat at dumidiskarte ngayon sa team sa mga clutch shot. Samantala, kung inyo nga matatandaan, maraming ang mga fans at analyst kuno ang nagsabi na hindi nga daw kailangan pa ng Los Angeles Lakers si LeBron James. Kesyo matanda na nga daw ito at hindi niya na kaya pang buhatin ang team. Kailangan lang naman nilang dumepende sa mga batang player kagaya ni na Luka Doncic at Austin Reeves na kayang-kayang pangunahan ng team. Pero simula nga po ng 3-0 ng Lakers ang Houston at magkaroon sila ng napakagandang laro sa pangunguna ni LeBron James bilang first option, biglang ang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating binabatikos noon na siya na ang pinupuri ngayon. May mga analyst kuno ang nagsasabi na mas maganda nga daw ang laro ng Lakers kapag ginagawa nilang first option si LeBron kaysa kay Luka Doncic. Pero malinaw na magkaiba ang playing style ni na LeBron at Luka sa Lakers. Kapag si LeBron ang first option sa opensa, naghahanap nga talaga ito ng mas magandang tira at play para sa kanilang team. Dinidistribute nga nito ang bola sa kanyang mga kakampi para makagawa sila ng mas maayos na tira o high percentage shot. Hindi katulad kay Luka Doncic na kailangan gumawa ng high volume na tira para lamang magkaroon ng malaking impact sa team. Though pareho silang playmaker, mas nabibigyan nga ni LeBron James ng kumpiyansa at pinapagaling niya ang kanyang mga kakampi kumpara kay Luka Doncic na paminsan-minsan nagiging buwakaw na siyang nakakaapekto ng rhythm ng kanilang kupunan. Sa kabilang banda, imbis na samantalahin ng Philadelphia 76ers na makalamang sa serye gamit ang home court advantage sa Game 3, sila pa nga dito ang nadehado matapos silang matalo kahapon. Kaya as of now, 1-2 ang serye at delikado ang kanilang team na mabaon sa 1-3 kapag natalo pa sila sa Game 4. Ibig sabihin, must win talaga para sa 76ers ang Game 4 sa susunod na araw at kailangan nilang maipanalo ito para ma-extend ang serye. At mukhang gagawin rin naman talaga ng 76ers ang lahat since posibleng paglaruin na dito ang superstar na si Joel Embiid. Ayon sa isang insider, matapos ang ilang linggong pagiging out nito sa pagkakaroon ng appendicitis, nag-upgrade na nga siya bilang doubtful kahapon. Nakasama na nga ito sa practice kaya expected na malaki ang chance ang makapaglaro na siya sa Game 4.